Ngayong araw po ng Lunes, November 18, 2024, meron po tayong latest na update dito po kay Bagyong Pipito na ngayon po ay naging isang typhoon category na lamang. Bago po siya lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility ay may mga lugar pa po siya na posibleng maapektuhan. Meron din po tayong cancellation ng klase ngayong araw po ng Lunes sa ilang bahagi po ng Metro Manila. Bago ho natin alamin yung mga lugar na yan, i-make sure nyo po muna na nakasubscribe kayo sa ating channel at nakahit ang notification bell para sa next update natin, mabilis ko po kayong manonotify. So nasa na nga ba itong si Bagyong Pipito mga kaibigan? Huli pong namataan itong si Bagyong Pipito mga kaibigan dito po sa vicinity po ng Santa Fe, Nueva Vizcaya. At may lakas po siya ng hangin na 165 km per hour malapit po sa may sentro, no, na bumubugso up to 275 km per hour. Ang pagkilos naman pa west-northwestward sa bilis po na 25 km per hour. Alamin natin yung mga susunod na lugar, mga lokasyon na pupuntahan po nitong si Bagyong Pipito. Alas 5 ng umaga mga kaibigan ay namataan si Bagyong Pipito na may lokasyon po na 210 kilometers west of Sinait, Ilocos Norte. At medyo humina siya sa 130 kilometers per hour, pero isa pa ring typhoon category pa west northwestward ang kilos sa bilis po na 30 kilometers per hour. Pagdating naman ng alas 5 ng hapon mga kaibigan, no, at tatahakin naman niya ang lokasyon po na 440 kilometers west of Lawag City, Ilocos Norte. Mas humina sa 120 km per hour na lakas ng hangin. Isa pa ring typhoon category pa west northwestward ang kilos sa bilis na 20 km per hour. Bukas naman ng alas 5 ng umaga, mas lalapit siya ng 660 km dito pa rin po sa west of Lawag City, Ilocos Norte. Pero isa na lamang ito ang severe tropical storm na may lakas ng hangin na 100 km per hour. At pagdating naman mga kaibigan ko, ng alas 5 po ng hapon, no, ng Martes, nakalabas na po ito ng ating Philippine Area of Responsibility na may lokasyon po na 860 kilometers west of Northern Luzon at medyo mas humina ito sa 85 kilometers per hour. Isa na lamang tropical storm. So dito na tayo sa mga lugar po na merong warning signal dahil hindi pa naman talaga tuloy nakakalabas ng ating bansa etong si Bagyong Pipito. Meron pa rin tayo nakataas na warning signal. At take note mga kaibigan, yung mga lugar na aking babanggitin na merong warning signal, automatically signal number 1, 2, 3 at 4 na makataas po sa inyong mga lugar, wala pong pasok yan o levels po yan mga kaibigan dahil sa banta nga nitong si Bagyong Pipito. So dito muna tayo sa tropical cyclone wind signal number 4 at ito po yung merong warning lead time na hindi pa ito natatapos mga kaibigan. May lakas ng hangin na 118 to 184 kilometers per hour. Ang mga lugar narito po, makinig mabuti. Ang ilang bahagi po ng central portion ng Aurora mga kaibigan. Alam naman natin yung mga lugar na yan. Quirino, Nueva Vizcaya, the southern portion po ng Ifugao, ilang bahagi ng Benguet, southern portion po ng Ilocos Sur at kasama rin dyan mga kaibigan ang La Union, the northern at eastern portion po ng Pangasinan. Maraming nagtatanong sa atin yan mga kaibigan, no? Kaya dapat po naisa-isa din natin yan. Kasama rin dyan ang ilang bahagi po ng La Union nga, sanabi ko na po mga kaibigan. Kasama rin ang northern portion po ng Nueva Ecija. Yung mga lugar ho na aking nabanggit mga kaibigan ay posibleng mas lumakas yung hangin dyan, no? Pero dahil nga po papalayo na eto nga pong si Bagyong Pipito, inaasahan na ngayong araw din po ay posibleng maibaba ang warning signal number 4 to number 3 to mga kaibigan o mas mababa pa, no? Pero inaasahan, pinag-iingat tayo sa mga lugar na aking binanggit dahil hindi naman agad-agad may bababayan. Meron tayong sinatawag dyan na warning lead time na 12 hours. It means sa loob ng 12 hours, doon po mararamdaman yung lakas po ng signal number 4. Huwag kayong mag-alala mga kaibigan, pahina na ng pahina itong si Bagyong Pipito dahil nga natama siya sa lupa natin, nagkaroon ng interaction, ito'y humihina po ng humihina. So dito na tayo sa signal number 3 na apektado ng mga lugar. Meron pong warning lead time na 18 hours at merong lakas ng hangin na 89 to 117 kilometers per hour. Ito po sa Luzon din mga kaibigan, no? Southern portion po ng Isabela mga kaibigan. Kasama dyan ng San Agustin, Jones, Etchaque,
San Guillermo mga kaibigan, at yung iba pang lugar na malapit po sa southern portion po ng Isabela. Kasama rin ang ilang bahagi po ng Ifugao, Mountain Province, southern portion po ng Kalinga, at kasama rin ang southern portion ng Abra, at ilang bahagi po ng Ilocos Sur, the rest ng Pangasinan, northern at eastern portion po ng Tarlac, at the rest po ng Nueva Ecija, at ilang bahagi din ng Aurora. Yung mga lugar na aking binanggit mga kaibigan, kung napakinggan po ninyo, nasa warning signal number 3, automatic yung mga lugar ho na yan ay wala pong pasok ang eskwelahan, no? Wag natin papasukin yung ating mga anak kapag merong warning signal ang mga lugar na aking binanggit. Tropical wind signal number 2 naman, na may warning lead time na 24 oras, may lakas ng hangin na 62 to 88 kilometers per hour. Dito naman sa ilang bahagi po ng Isabela, southwestern portion po ng mainland of Cagayan. Kasama rin ang ilang bahagi ng Kalinga, southern portion po ng Apayao, ilang bahagi din ng Abra, Ilocos Norte, Zambales, the rest po ng Tarlac, no? Marami nagtanong sa atin dyan sa Tarlac. Signal number 2 po. Northern portion po ng Bataan, Pampanga, Bulacan, Metro Manila. Mamaya isa-isahin natin yan. Rizal. The northeastern portion po ng Laguna. Mga lugar ho na yan, no, ay apektado ng signal number 2. Kasama rin ang ilang bahagi ng northern portion ng Quezon. Kasama rin ang Pulillo Island. Eto mga kaibigan, no, take note. Ito ay merong warning lead time na 24 oras. Simula ng aking in-update dito, sa loob ng 24 hours, doon yan posibleng maranasan. Kung umaraw man sa mga lugar na yan, hindi ibig sabihin wala pong signal o warning signal na nakataas, no? Magpasalamat na lamang tayo kung umaraw, pero kung hindi man, maging handa na lamang po tayo. At ang signal number 1 naman ay meron pong 36 hours na warning lead time na meron pong lakas ng hangin na 39 to 61 kilometers per hour. Kung titignan natin yung lakas po na 39 to 61 kilometers per hour na signal number 1, hindi siya ganun kalakas, pero medyo delikado pa rin. Dapat pag ganitong may signal number 1, parang normal na lakas ng hangin na lamang, pero binabalaan pa rin. Posible kasi magkaroon ng mahina hanggang sa posibleng malalakas na pag-ulan kahit signal number 1 yan. So wala pa rin pasok yung mga lugar po na aking babanggitin dito mga kaibigan, no? Para din sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan kayo sa LGU kung gusto nyo talagang makasigurado mga kaibigan. Kasama sa signal number 1 ang mainland of Cagayan, the rest ng Apayao, the rest po ng Bataan, Cavite, the rest ng Laguna, Batangas, central portion po ng Quezon. Kasama rin dyan ang ilang bahagi po ng Lubang Islands, the rest po ng western portion po ng Camarines Norte. Yung mga lugar ho na yan mga kaibigan ay mag-ingat sa posible pong banta ng pagbabaha sa mga mababang lugar in case magkaroon po ng mga biglaang buhos ng mga malalakas po na pag-ulan. Mga kaibigan, hindi pa tayo natatapos dyan. Meron din po tayong dami ng ulan na alamin natin na posibleng maranasan ngayong araw po, no? Ngayong araw, November 18 mga kaibigan, intense to torrential po na pag-uulan na may dami ng ulan na 200 mm dito sa Aurora, Quirino, Nueva Vizcaya, Ifugao, Pangasinan, at heavy naman to intense rain ang posibleng maranasan na merong 100 to 200 mm na dami ng ulan dito sa Quezon, Isabela, Mountain Province, Kalinga, Benguet, Abra, Nueva Ecija, La Union, Bulacan, at ilang bahagi po ng Rizal. Moderate naman to heavy rains na merong 50 to 100 mm na pag-uulan ang mararanasan. Ito po, no, Metro Manila, Ilocos Sur, Bataan, Zambales, Tarlac, Pampanga, Laguna, at Camarines Norte. Mga kaibigan ko, yung mga lugar po na nabanggit na yan ay talaga ngayon pa lamang ipinag-iingat sa posibleng banta ng pagbabaha, no? Huwag niyong baliwalain po yung 50 to 100 mm na pag-uulan. Accumulated po yan. Yan ay posibleng magpabaha kung magkakaroon po ng biglaang buhos, no? Hindi naman natin sinasabi yung 50 to 100 mm na pag-uulan dyan sa Metro Manila isang bugsuan lamang. Pwede yan paunti-unti, pero yung dami po ng pag-uulan, yan po yung posibleng maranasan. Ngayon po mga kaibigan, at dahil nga po meron tayong nakataas pa rin na signal warning sa malaking bahagi po ng Metro Manila, no? At tayo sa ilang bahagi ng Luzon, meron po tayong mga lugar ngayon na walang pasok mga kaibigan. Iisa-isahin po natin yan para din malaman. Ang Metro Manila ho, wala pong pasok, all levels, public at private dito po sa Valenzuela, Caloocan, Marikina,
at Manila, Quezon City, Parañaque, Malabon, San Juan, Las Piñas, Muntinlupa, at Mandaluyong. Yung mga ibang lugar ho na aking hindi na update mga kaibigan at nabanggit, makipag-ugnayan po kayo sa inyong mga LGU. May mga FB page naman yan. So puntahan natin mga kaibigan, napakadali lamang no? At nag-a-update naman yan time to time. At mas maganda na kahit umaraw. Basta meron tayong nakataas na warning signal, mas maganda na yung ganon. Safe na safe po ang ating mga anak. At sa ilang bahagi ng Luzon, wala din pasok dito nga po sa Mabalacat, Pampanga, at Infanta, Quezon, Laguna, Cavite, Tarlac, Pangasinan, Nueva Ecija, Pandi, Bulacan, Baliwag, Bulacan, Santa Maria, Bulacan, Laurela, Batangas, Lian, Batangas, at Morong, Rizal. Yung mga lugar ho na yan kasi posibleng makaranas po ng warning signal number 1 and 2. Pag sinabi ho natin kasi walang pasok, automatic yan. Yan yung mga lugar na apektado ng warning signal number 1, 2, 3 at lalong-lalo na po yung number 4 na lakas ng hangin. Kahit hindi pa naman na talagang direktang tinamaan yan, ang nakakaapekto po sa mga lugar na yan mga kaibigan. Kaya po walang pasok at meron pa ring warning signal yung extension ng hangin. Kung titignan nyo naman sa forecast, talagang apektado po. Pero marami kasi nagtataka at nagsasabi, meron daw pong warning signal especially po sa Metro Manila, no? At ilang bahagi po ng Central Luzon at South Luzon. Pero wala naman daw ulan na nararanasan at talagang mainit din po yung lugar. O kung umulan man, mahina lamang po. Tulad ng aking sinasabi, bawat warning signal, meron pong warning lead time yan. Ang signal number 4, meron hong 18 hours na warning lead time mga kaibigan, which is sa loob yan ng ilang oras pa bago maranasan. Hindi automatically kapag naglabas ng update sa warning signal, agad-agad pong mararanasan. Ngayon ho mga kaibigan, etong si Bagyong Pipito, Martes ho inaasahang lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Inaasahan niya madaling araw or sa gabi. Ang tanong ng ating mga kababayan, meron ho bang panibagong bagyo na papasok pagkatapos nitong si Bagyong Pipito? Well mga kaibigan, chinek po natin yung ating pinaka-advanced forecast mga kaibigan. Nayon na rin po sa Japan Meteorological Agency na kung saan dyan tayo kumukuha ng ating source. Wala pong susunod na panibagong bagyo sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang sinasabi ko yung ganitong senaryo na nakalabas yung bagyo ng ating par tapos walang panibagong bagyo. Asahan nyo mga kaibigan, magiging maayos na ang ating panahon. Pero hindi po inaalis na bago matapos ang buwan ng Nobyembre ay may mga posibilidad ng bagyo pa na pumasok sa ating bansa. 1 hanggang 2 ang tinataya and hopefully nga ito ay hindi maging magkasunod at hindi rin maging malakas. Nakita naman natin, napakalaki po ng naging pinsala nito nga pong si Bagyong Pipito, no, sa ilang bahagi po ng Camarines sa Catanduanes mga kaibigan, Bicol Region. Maraming napinsala dyan. Ito nga pong si Bagyong Pipito at umabot pa nga po sa super typhoon category. Kung hindi tayo maghahanda ng mas maaga, mas matindi ang magiging pinsala. At pinagpapasalamat din natin mga kaibigan, ito nga pong mga kabundukan ng Sierra Madre na siya pong nagpahina talaga number 1 dito sa lakas. Nito nga pong si Bagyong Pipito. Talagang nakita natin yung interaction ng mata or sentro nga po nitong si Bagyong Pipito ay pinahina po ng kabundukan po ng Sierra Madre which is napakalaking factor. Ngayon natin nakikita ang kahalagahan po ng mga puno, ng mga bundok, na yan yung magiging purpose nila talaga sa mga kalamidad tulad ng mga bagyo, lalakas na bagyo. Sila po ang nagpapahina mga kaibigan. Kasi kung papabayaan po natin yung ating kalikasan, yung mga puno, ay patuloy tayong mamumblema talaga. Baka lahat talaga ang mangyayari kung walang mga puno, wala pong sisip-sip ng mga tubig mga kaibigan. Delikado din. Nakita nyo naman, no, yung nangyari talaga na matinding pinsala din sa Aurora, nung Bagyong Pipito. So ay naman natin na maulit yan. Kaya nga po sa mga susunod na update, kung sakaling may mga bagyo, mas maaga, as soon as possible, nakahanda po tayo agad sa mga posibilidad. Unang-una kong sinasabi,
lagi tayong maging inform sa lagay ng panahon kung may bagong update nga ba, lalo na kung merong warning signal yung mga lugar na apektado at posible pa ang maapektuhan. Pangalawa, lagi ko sinasabi mga kaibigan, i-safety natin ang ating mga kagamitan. No? Kapag nabalitaan natin na merong paparating na bagyo at apektado ang ating mga lugar, kahit alam nyo na wala kayong second floor, gawan natin ng paraan mga kaibigan. Pwede naman natin ilipat sa ibang lugar na mas safe ang ating mga kagamitan at hanggang sa humupa ang baha, saka natin ibalik. Pangatlo ho, lagi tayong mag-imbak ng sapat na pagkain. Nakita naman natin, ang super typhoon category talaga ay sobrang lakas ho. Hindi talaga tayo makakalabas. Kung makalabas man tayo, sarado po ang lahat ng mga tindahan mga kaibigan. At yung pang-apat natin, magkaroon po tayo ng communication plan, plano sa dapat nating gawin kapag mayroon pong banta ng malalakas na bagyo tulad na lamang ni Bagyong Pipito. At panghuli mga kaibigan, manatili tayo sa ating mga kabahayan, mas safe tayo dyan kaysa po labas tayo ng labas. At idadagdag ko lamang, syempre ang panalangin sa Panginoon sa safety ng bawat isa. Ipagpasalamat natin anuman yung nangyari, ito po ay talagang nakita natin, nandun pa rin ang proteksyon ng Panginoon na iligtas po tayo sa ganitong klase po ng mga bagyo. Well, yan lamang pong update natin sa lagay ng ating panahon. And please pakiusap, huwag niyo kalimutan na i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel for more weather updates. Maraming salamat, magandang araw po.